Ito po yung yerba buena. Namin to eventually. Sir, Oh, ito yung yerba buena. marami na pansit-pansitan ngayon. Yung aming area ng growth ng yerba buena, i-convert din namin to pasit-pasitan na propagation site. Oh, yan, no. So yan yung ating ginagawa na. And then these are really yung mga farmers natin. Nakita nyo kasagsagan ng... Papasok po kami? Hindi na, okay lang. Para makita lang nila. Kasagsagan ng init, di ba? So yan ang hirap ng mga farmers eh. So ito na yung brand eh. Ito na yung product nila. And then we come out with a brand. And from this brand, nakita naman natin na may effect ng pinag-usapan natin kanina. And I hope people will really try, no, and see the benefits of this product, this plant, no. This one, yung mga nakikita nyo is mga yerba buena po yan, no. Kaka-harvest lang namin actually. Kaya ang dami natin nakita nyo doon, di ba? Yung mga nakamapak, no, na panay-yerba buena lahat yon. So yun yung mga napuproduce namin. Ang isang ganito usually nasa mga 20 kilos pa rin, no, pagka full bloom. Isang linya, no. So biro mo, kung may 20 kilos ka, dinray mo, usually ang makukuha mo na dyan is mga 2 kilos lang, ha? Or less than 2. So ganun kahirap ang ginagawa natin. Kaya eventually, pagka we're creating a market for yerba buena, no, later on may takers na ng medicine, which is a 500 milligram tablet, no, not for pain, no, that's yerba buena. And then nagawa nga tayo ng supplement kung everyday nakakaharap tayo ng may mga inflammatory responses yung katawan mo, papauwi ng inflammation, papauwi ng infection yon. So bago pa lang doon, ito na, dapat nagtitake na tayo ng mga supplement for the anti-inflammatory responses, no, na matulungan yung katawan natin na hindi mauwi sa infection o sa inflammation. Yun na yung pananakit ng katawan mo. Kaya yerba buena as a medicine para sa pananakit ng mga katawan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Simple yung nanganak, bagong anak, ayan, binibigay yung mga posta natal, no. Bagong bunot ng ipin, di ba dumaan sa surgery yan, di ba? So binibigay sa tooth extraction, binibigay yung yerba buena. Nasa food supplement, isa mint, no? Kagaya nga ng ibang food supplement na umikot na galing sa ibang bansa, no? Tinatangkilik natin yon. Ay why not nang walang sugar? Ito caplet lang, pwede na, di ba, with the food supplement. Lumabas yung vitamins and minerals. Hanap tayo ng magandang part. Ayan, doon. Ayan yung dinidiligan ni Kuya. Kunin mo yung malalaki na. Hanap tayo ng magaganda. Ito yung pasit-pasitan, no? Nakatuwa. Dito na marami yan. Kung saan tumutubo. Tsaka iba yung ano niya. Iba yung growth niya, oh. Di ba? Tapos yan, pararamihin namin yan din sa farm. Sa farm ng yerba buena. Ayan, meron siya, oh. Oh, may sambong na rin dito. Sambong, Lagundi. So, ito naman, para makita lang ng mga visitor, pero this one is a yerba buena farm. Ito, madaming yerba buena. Oo, yeah. Actually, to na-harvestan na yan. Na-harvestan na. Yeah, oo. Kaya marami tayong produce na na powder form eh. And then after some time, yan, kagaya nito, nagtatanim na panibago. Yung nag-root doon, Sarili, hingi ulit ako ng malaman, ha? oo nga, no? Namatay ba yung last time? Namatay, nalaman ko na ang Bakit? cost. Yung Ano siya? lupa ako, masyadong clay, nag-stuck yung water. So, transfer mo siya. Tapos clay form. Hindi Oo. nanigas siya. Hindi sir, na hindi makalabas yung water, na submerged siya, masyadong wet, na namatay yung roots niya. Okay. Pagka after, ito magaganda. actually this week lang yan na-harvestan eh. Yan mga ganyan. Yan.
Close up pa naman mabuti, Ella. Oo. Baba ka pa konti para pag ano, no, yung shot mo para Tapos may specific Kita yung yan, yung kanyang, you see the stem, this one? Oo. Yan ang specific ng, that's Mentha cordifolia. Parang Specific yung purple. kanyang scientific name. Kasi yung kilalang peppermint, yung Mentha piperita, which is nagbubuhay sa mga temperate countries, yung mga malalamig, di ba? Now, hindi nabubuhay dito eh. Oh. Kaya syempre, mga indoor agriculture yon. Oo. Now, this one, kung dinala natin sa labas, and this is the studied plant, this is what we call the Mentha cordifolia opis. Yan yun. O ito, gaya nito, marami na dito sa area nito. Eventually, ito na yung next. Ito. Yan, gaganda oh. Meron akong ano, yung Java mint. Iba, Oh. mas masarap to. Oo! Mas masarap Oo! to. Ito, ito mo, ang ganda oh. Ay, dito tayo, Ella. Pero tingnan mo ang cute ng ano. Nung Yung pansit-pansitan. pansit-pansitan. Actually, ang pag-grow niyan, gaganyan mo yan kasi may mga spores. So later on, pag nadidiligan yan, kasi gusto niya yung mga moist area. Tutubo siya Diba, pusa. dami siya. Eh, siya, symbiotic siya oh. No? Kaya ito mo, ang ganda oh. Kakatuwa, no? And that's for the uric acid, papababa ng uric acid. Eh, ang hilig ng tao sa mga dinuguan. Tinuguan, pinapaitan. Tina, yung mga high uric acid. Ito, Ella, oh, ang ganda nito. Oh. Inom ka na tubig ng maganda. Oh, yan. Di ba? Yung magsawa sa lechura ng yerba buena ngayon. Dami nga nagtatanong eh. Kaya sabi ko, once na na-build natin ang supply, maghahanap na ako ang demand, maghahanap na ako ng mga supplier. No? And of course, siyempre, itutulong natin yung processing. That's important, yung right processing. Yung dito sa malapit sa Batangas, welcome lahat yan mga yan. Sir, Lahat. gaano kalaki yung kailangan nating ma-build na demand before Ito yun. tayo magkaroon Yung ng mga aming partners? stakeholder na kumuha na ng royalty. Oh. Okay? Yung nagpalaki rin ng Lagundi. Right now, Pwedeng i-ana. Okay. right now, yung Lagundi namin is na 100 hectare land na umikot kami. Wow. Specific sa kanya. Talaga? So, ibig sabihin Saan kung... lugar? Anong region, sir? Ha? Anong region Dito, siya? Besiha, Aurora, hanggang Quezon. Yan yun, iikutan namin. And then, that's for Lagundi only. Eh, what if na-produce yung magandang advertising sa natural pain reliever? See? Gano'ng karaming plat ang kailangan mong gawin, di ba? Ang dami. Pero for now, wala pa siya. Siyempre, testing muna tayo. Kaya inunahan ko muna ng food supplement para matulungan natin yung mga farmers nagtatanim dito na magkaroon na ng demand. Yung nila, yung kanila rin expense, kailangan mo naman din i-sustain. Oo. Hindi pwede yung puro expense. Hindi responsible business Yes po. management, you have to spend what you earn. So it becomes form of the business plan. So that hindi rin masyadong mahal ang raw materials. Kasi habang inaaral mo, sino-sustain mo na. So nakikita mo everything that comes with it, all the expenses that comes with it. Yan. At Yeah. minamahal ng mga farmers yung ginagawa nila. Kasi nakikita nila, ito ang nakakatulong. Oo. No? So hindi totoo yung nagtatanim lang tayo and that's the end, ano? No, kailangan hinahanap natin yung saan natin kukunin yung expense that comes with the toiling the land. Alam mo, natutuwa ako. Kasi nakita mo, hindi ka makakita ng mga yung mga pasit-pansitan na yan, no? Sa mga pasu-pasu lang yan, di ba? Oo. And this time nakita natin may farming side, May farming. di ba? At Dati least, nakikita mo yan sa estero. Because that will be the next. Tapos yung mga wall na naglulumot. Yeah, yung mga minulumot, di ba? Eh dito, sa may araw controlled yan. farming pala, pwede silang mabuhay. But of course, kailangan yung nakukuha mo agad siya, na-harvest mo. Kaya this time, pagka meron ng enough na quantity, harvest agad kami, then we process it. So ang kagandahan po yung ma-build talaga yung market first para hindi kasi ang daming sad expectation experiences ng mga farmers na Expectation. tanim tapos eventually pag Walang harvest bibili. walang bibili.
Kaya Like for example, napapaso eh. One time nag-boom yung We can work while talking ha. kamatis. Lahat Nagtanim ng Nagtanim. kamatis. Pagkatapos, nakita natin, no, hindi nila ginagamit, hindi nila kinain. Kung tayo ay may tamang processing, yung kamatis na yan, nilalagay yan sa cosmetic, nilalagay yan sa mga pampaputi, pampakinis, nilalagay yan sa juice. Oh, Source of nilalagay lycopene. Sa recipe. That's a very good antioxidant, that So, lycopene. kung marunong lang silang mag-process, ang shelf life nagiging 2 years, aba, may magagamitan ka na. Diba? Yung lycopene para sa heart, ba't di natin gawing food supplement? Oh. Yun, mga ganong klase ng idea. This is a medicine plant eh. At It's a medicinal plant. So meaning to say, alam na nila yung naging effect sa tao. At saka may study. So talagang dito, they will, mag-invest talaga sila eh. Nakita nila na profitability, di ba? May feasibility study sila doon when it comes to income generation. At saka pag sinabi po namin na partner namin kayo, Yes, Doktora. ay nagpa-provide kami ng knowledge, ng seedling, and Lahat. even the oven, the milling. Wow. Meron nga kaming isang farm, sa mga farm namin, ang oven na ginagamit sa amin. Kasi kailangan yung process tama. Hindi pwede yung basta-basta. Pati ang milling, pati ang lahat. No? So, hindi tayo mag-partner tapos ikaw basta mo gagawin yung gagawin mo. No, hindi ganun yun. So, meron tayong way para tama yung ginagawa natin. So, ang partnership namin, hindi po namin kipababayaan. Magkasama tayo along the way. Mula sa pagtatanim, magkasama Hanggang tayo. ma-process. Oo, hanggang ma-process. Hindi natin papabayaan yan. Kaya yun nga yung isang importante, no? Before they start, they really plan. So, nag-invite kami ng mga farm tour. Okay. Kasi importante pa rin yung knowledge eh. Hindi basta gusto ko yan kasi kumita siya, kumikita rin ako. Oo. Yan na yan eh, di ba? Hindi gano'n ang acceptance dito. No? Expectation, natin, kailangan maintindihan na basically yung kanyang procedure. And that processing is very important pa rin. Di ba? Kasi what we are really into is the effect. Di ba? Yung effect ng plant and the effect of, nag-invest ka, di ba, ng panahon, ng resources mo. So, ang effect niya is really dapat nag-income ka. Diba? So, nakakatakot yung umutang po ako para lang dyan, tapos biglang, ikaw nang sisisihin. Mahirap yun. Okay, sir. So, yung dalawang supplements kanina, yung Immune Advance, Immune Advance, at saka yung Flavon Pro. Flavon Pro. Oo. Okay. Kumusta, sir, yung yung production mo? Gaano nakalaki? Gaano kadaming gumagamit? Gaano pa kalaki yung kailangan natin gumamit Yeah. para mabuo yung tinatawag natin na industry? Okay. Sabi ko nga, yung field natin sa Lagundi, nasa 100 hectares yung galaw namin. Ngayon. So nakakapag-deliver kami ng 8 tons sa powder. Okay. Depende sa format, no? Kung syrup yan, o capsule yan, o tablet yan. Now, for that Immune Advance, in-start lang namin yan during the time of pandemic. Okay. No? Kasi nakita namin na pumasa na yung Lagundi sa clinical trial for COVID. So, ano ba yung COVID? This flu, di ba? Coronavirus. O ngayon, may mga nababalitaan tayong virus from India. No? So, we don't want to happen na maging pa tayo doon. No? Masakumbuli tayo doon sa ganong klaseng problema. No? So, that Immune Advance will give you really the vitamins and mineral. No? Na may sangkap ng Lagundi, Moringa, vitamins and zinc. Dapat yan ay hinahanap nila. No? Pagka bumili sila sa Lazada, sa Shopee, and even sa butika na wala pa. So yun, ganun po yun. Ang crucial dyan, masunod yung tamang procedure. Oo, para ko makita talaga yung resulta. Sige po, Sir Bad. Oo. Nakita mo nung pagdating ko sa bahay. Daddy, napanood mo pa yung sarili mo? Bakit mo sinabi ito? Naka-note yan. Alam mo, itong magandang area na ito, pagpasok mo pa lang, marami ng malunggay. Oo, Kasi ayos. dito, ang Tanawan kasi, farm area to na, parang ito yung farm gate, tapos pagpunta doon, nandun yung market. Diba?
Ang ganda naman. At tapos yan, dinadala yan hanggang dun sa Pasig, Oo, Divisoria. oo. So, source ito ng malunggay talaga. Wow. Pero meron din tayong malunggay din sa isang farm natin. Ang dami din natin. Pero what's important, pinapakita ko dito, community-based farming. Yeah, community-based. Sustainability, di ba? So kung hindi nila madala sa market at nakita natin available sa kanila, we help them. Kukunin nyo. We buy. Saka na-test na yan. Alam na namin kung anong laman nila. Oo. Iba-iba rin ba, Pero- doktora, ang strain ng malunggay? Iisa lang. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Kaya ang scientific na niya, Kaya lang. Moringa oleifera. Pero pagdating mo sa microbial test, nag-iba-iba yan, depende kung saan. Kung sa pesticide residue or heavy metal, makikita mo. Depende kung saan kasi yan tumubo. Kung malapit sa pollution. Alam na namin ito. Kasi, Napag-aralan na. Oo, Kumbaga Pag-aralan nakita na. na yung analysis niya sa laboratory. Kaya sabi ko nga, ang mga plants lalo na sa malunggay, ang taas ng E. coli. Kasi nga usually backyard ang farming. Pero Pag-control. pero pag na-control mo naman yung, for example, this one, wala kang ilalagay dito ng mga abono o yung mga pataba na chemical. So Sana at least si pare. natural farming at saka organic farming. So, yun na. And then, akalain mo pwede pa na siyang bakal. Ang ganda. mahaba pa yan, malawak pa yan. Pag ganun Ganda. tayo. Usually pare mga ilang kilos dito na tayo parang. Mga ilang kilo sa palagi mo na harvest natin dito. May 100. Hindi, sa isang order natin nakakaabot na ng 500 po. 500 kilos. 500 kilos. And then Na raw leaves, sir. Hindi, ano, 20. 30 pare, 30. 30 pesos. Oo, ang taas. See? So kung 500 pesos, ay 500 kilos, Kilos sa 30 times pesos. 30. 10,000 pesos. Right? Wow. See, that's how they get that ano. So if you have the demand, then merong source, then may kita. Yeah. Then, ano yung ginawa ng kumpanya ng Binibaya Farm, Rich Corp? Gumawa tayo ng brand out of this. So that makarating ang mga plants nito in a capsule form, andun ang vitamins and minerals. Kasi ang malunggay, ang alam ng tao, lulutuin Lulutuin Kaya nasa lang. palengke. Pero pag niluto mo yan, yung mga extract, yes, but the vitamins and minerals, wala na. Nawawala. Parang nadideplete siya. Nadideplete. Nadideplete siya. Kasi dumabot ka ng more than 70 degrees centigrade, wala na yung mga enzymes, yung mga vitamins and minerals. Yung mga temperature sensitive na vitamin, na minerals and vitamins, syempre nawawala yun. Kaya dapat yung process tama. Yan. So yun, kaya importante pa rin talaga yung processing. Imagine niyo po, ang malunggay ay napakabisang para ang isang nanay ay magkaroon ng gatas. O so kapag mayroong maraming gatas si nanay, aba, napakatipid na sa pagbili ng mga Formulated. milk. Ano pa, pag may gatas si nanay, hindi agad nagbubuntis, hindi agad nagkakasakit. Pero yon, No? specific yun for malunggay. Malunggay. Okay. Ngayon, what is now the importance ng malunggay? Synergistic with other plants like lagundina, medicine. Diba? This is a superfood na inilagay mo sa medicinal plant, mas malaking effect niya. Diba? So, yung vitamins and minerals kinuha mo, so yung resistance mo talaga is really energy. O tara, doon na tayo. Mahamak yan ha, malahaba yan. Mahaba pa yan. Pagpasok mo pa lang malunggay area na yan. Kaya pagka nag-announce ka na, kulang sila, punta siya sa kabila, punta siya sa kabila. So we Pero just sir, parang old trees na siya kung tutuusin. Yes. Hindi mukha talagang matanda ang malunggay. Yan ang puno na bata pa lang, mukha na siya matanda. Kasi mature stem ata yung tinatanim mo na pare. Ano? Dito mo makikita yung progressive ng mga sustainable community farming. Kasi nakita mo, yan ang market. Pagka ganyan ang One itsura ng market, planting, harvest, di ba? forever harvest. Oh, and then nagmamature yan. Actually, ito mga ilang months pa lang to. Ito isang years lang to di ba? Mukha lang ganyan ang mga itsura ng okay. malunggay Mukhang matanda talaga ang malunggay. Oo. Pero kung Pero ang yung iba pampabata makakita siya ka, actually. mas malalaki yung mga trunks. Oo, yung may Mas malalaki yung ano trunks. niya, Apa. yes, oo. Kasi pag di ba pare, pagka yan tinusok sa lupa na nabubuhay, Pero mahirap mabuhay ay din sa isang farm sa Natatas, ay sa Santor, ang dahil nating Marami na malunggay. rin tayo. Pero marami rin namatay, di ba? Kaya kailangan alaga talaga. Ano sir, may narinig ako. Meron daw areas na mahirap magtanim ng malunggay because yung lugar maraming anay.
And talagang Favorite ng Favorite ng anay anay, ang malunggay. ang malunggay. kaya nga ang taas ng E. coli, ang taas ng contamination, ang taas ng ano. And plus of course, delikado rin sa mga bahayan pag hindi na na-control. Pati bahay magkaka-termite. Yun. Why? Kasi malunggay, very ang fresh niyan, mas soft. Masoft. So ang water niyan mataas. Kaya pinupuntahan siya ng mga insect, especially yung termite. Galing sa ilalim Di ba? Sa lupa. So sumisipsip siya. Kaya nga ang taas ng E. coli niya, sumisipsip siya ng dumi ng lupa Anong gagawin para Yeah, i-maintain na malinis yung malunggay? Doon papasok yung processing. Okay. Control namin na yung mga bacterial contamination. And then hindi pagka tignan mo kanina green na green pa yun, di ba? So halos na-test na namin na pumasa siya sa bacteria, sa E. coli, sa yeast and molds, no? Oo. So yung pesticide residue test, no? Pinapaano namin 'yan. Kasi requirement 'yan ng mga tolling companies. And then yung pesticide residue. Kailangan malayo sa Kita mo, sa- Ella? Parang yung garden. Oo, malayo sa sa effect ng gasolina. Oo. O yung carbon monoxide. Dapat mas marami siyang nitrogen Oo. Dapat mas malayo siya sa highway, di ba, sir? as much as possible. O, dito naman usually mga ano lang to Pang Mga motor lang ano? Oo. At saka pang palengke. Yan. Pang Tsaka palengke luluto kasi. pa. Oo. Ayun. So next natin doon na tayo sa sa Milawa na tayo. Sa Lawa muna tayo. Let's have lunch. Let's have lunch. Mm. Videohan mo ko si Ella na. Salamat. Carol na. Grabe si Sophie. Ayan, direct. May mga malunggay direct. Okay, so nandito tayo sa isang barangay na halos buong barangay ay nagtatanim ng mga malunggay. So, ito yung mga source ng mga malunggay na makikita mo sa Balintawak, Divisoria, Pasig, yan. So, sila Sir Patrick, pag may mga instances na yung mga farms or yung mga backyard dito ay walang mapagdalhan, sila ang bumibili ng mga malunggay leaves. So ang kagandahan nito, ang gustong i-promote nila Sir Patrick ay community based, yung community makikinabang doon sa ginagawa nila na project. So the more ang mabebenta or maisi-circulate na supplement, food supplement or medicine, the more ang makikinabang dito sa community. Yun. So again, ini-emphasize natin yung gusto nila na strategy na doon po kasi sa effect ng unang video natin ay madaming nag-inquire na gusto rin magtanim ng yerba buena, magtanim ng lagundi. Pero ang sinasabi nga nila Sir Patrick, dapat hand in hand yun. Yung pagdami dapat ng mga farms ay dapat kasabay yun yung pagpapalaki ng market para lahat ng mga may involved na farms ay sigurado na makukuha nila lahat yon, ma-harvest at maipaprocess nila lahat para maging sustainable talaga yung project. Hindi yung nauulit yung mga storya na may pupunta, magpapatanim, tapos pag harvest season na, nawala na yung buyer. Ayan. So ayaw nila na ganun yung mangyari dito sa mga projects nila. Yun nga, hindi inaano naman yun. Ito yung sinasabi nila shampoo. Yung gaganunin, tapos ilagay sa buhok. Yung pag hindi ka ng lagkit, ewan ko naman. Nakakatuwa yung mga Amerikano, kung ano siguro marinig. Ito maghinaw. Alam mo ba ibig sabihin ng hinawan? Hugasan ng kamay. Oh. Maghinaw. Ibig sabihin, maghinaw kayo. Dahil nandito na sila, Buddy, we will order. Ito na in-order ko budol pie tayo. Sige po. Ha? Yes po. Meron chicken,
liempo, tilapia, bangus, okra, talong, at saka may tawilis na. Wow, tawilis. And then, drinks. May tapa kayo? Tagpuan. Iba rin yung pinunta natin noon, sir, ah. Doon yun sa, kabila, Gonzales yun. Oo. Ito pa yung mga natatanong pag nasa Tagaytay ka, no? Sir, no? Yan, Kasi no? yun ang Tagaytay eh. Ayun, no? Ito ang ating kape. Oh, tapos ito yung gusto na sa dulo. Ganda, no? Kawawan mo naman eh. Super lapit pala dito. Asan pa yung sumabog? Yan. Ito, talaga. Yung kulay brown. Super lapit. Dito mo sa, Yung kulay brown. Ayan, yun yung sumabog. Alam mo, the best is you go Laurel and Manse Agoncillo. Oh. Agoncillo. Ang lapit lang. Parang yan lang at saka ito. Itong mag-green nito. Ganun kaganda. Plus, kung may time lang tayo, libutin natin to. Yung ginawa namin ni Pare, hanggang nakarating kami doon sa, nakita mo yung may paganon? Yun ang Manse. No? Kitang-kita mo na yung Balayan Sea at saka itong Talik. Oh, I see. No? Yun yung beauty nun. Eh, Doon ito. namin naitanim yung Lagundi. Kasi nung kami nagsi-search noon kung saan yung mga Lagundi meron dito, diyan sa Biniktikan. Yan yung island na yan. Ano yan eh, dormant yan eh, for so long. Pumutok din yung one time pero after na hindi na. No? Sa likod niyan, andun yung mga Lagundi na nandyan. Oh. So iba-ibang tsura ng Lagundi, depende sa environment, depende sa variety niya. Ito ho ang main. Yung Itong sumabog main ng niya, huli. yan yung active. Pero part pa rin yun, ha? Part pa rin yung Biniktikan na yan. And then those whole thing is Binintian. And then this whole area is the Taal volcano. Oo. Ito, caldera. Diba? Ito yung caldera, Oo, itong lake. yan. Pwede So, mo rin this is the sabi. mouth of the biggest volcano ng mundo. Then that's Tagaytay, dito ng Gonzillo, Lemery, Cuenca, yung Mount Makulot, yun ang Cuenca. No? Ganda, no? Imagine mo, sabi nila, Taal volcano is a volcano within a volcano. Diba? Pero yun ang mas ang bukap talaga yung area na may land. Yan. Hindi yung mga tao dyan, may sa makita mo, dyan na nasi-swimming, malinaw ang tubig eh. O the buhangin ang inalo niya eh. Yeah. Meron din yung time na nagda-diving kami, parang marami mga divers din sinubukan nila eh. Talaga? Oo, mga tag ito. Before, yung istorya mo ng Taal, even pating nakakita dito eh. Kasi may opening siya, papunta Balayan Nung araw. Sea. Oo. And then yung mga tawilis, those are mackerel. Although iba yung growth niya dito, compare mo sa sea. Mackerel pala Mackerel talaga daw yun. Oh, I Sabi see. ng historian, nakapasok dito, kaya dito na siya parang nag-evolve yung mackerel. Naging tawilis. Kaya dito lang may tawilis. Oh, I see. Kaya Kaya inaalagaan natin itong lawa para lagi tayong makatikim ng okay, tawilis. let's have a seat. Enjoy natin yung place. While having that, may coffee. And then may konting tayong tinapay. Oh. Excited lang ako dahil iba, sabi ko, tama-tama, pag pumunta si Direk Buddy, ibang place naman. Di ba? Kaya naman dyan si, Sa inyo pa ito. Ay, si ma'am. Sophia. Salamat, Dok. Ganda rito. Ha? Ang ganda. Naku, thank you naman at Simple mo. lang. But, Simple you know, lang. Oo. Ella, Yung view ng para ano. sa iyo po. Ako Ito naman, po pare. ay kaping barako. Eh di, may Gonzales ako. Na tinimpla ng mga Batanggenyo. Tapos di kumanan Iba ako rin ang doon. timpla nila. Pero hindi pala. Sabi ko, alam ko na yung papuntang kanan eh, doon sa Gonzales eh, di ba? Sabi ko, hindi ko pa to nakikita tong kaliwang to. Ano? Sarap po. Masarap pa sa mga kilalang coffee. Yan ang timplang Sa Manila. barako na. Wala. Maganda yung ano. Kesa nga may drinks gusto ka eh. ko yung... Doko Moskin? Oo, at saka yung... Yung Oil ba oil. yan? O basta yung ano, citronella. Ito yun, balik tayo mo kami. Nangangamoy yung buong kotse Oo. pag ginamit mo. Yeah, nagkaanin natin. Kasi idea namin Ito dyan, ay sample. pagka talagang malakas ang iyong oil, yung concentration, ito mo yun, no? Ginagayan yung gano'n, pero yung amoy. Diba? Kaya ko because of the inaano oil. kasi alam mo ba na ang citronella ay may antibacterial yan, antiviral yan. Ang daming use para mabango dito sa ating lugar. Uy, mag-take kayo nung nabang naantay natin kasi Meron nga akong, budol. buddy meron pa nga ngayon kasi Go, diba, Sophia. madaming lumalapit sa amin hanggang Palawan.
ang binibenta nila yung kanilang citronella oil. Okay. Pero hindi magkakapareho ang citronella oil. Kaya inaral namin. Meron kaming natagpuan na citronella Get one, pare. pare. Nakapareho nung citronella natin sa planta, yung sa Bahile. Farmers ng Kumama na Bahile kayo, sa Palawan. So alam mo ba, pagka ginagawa nating maganda yung produkto niyan, first and foremost, bibili natin yung mga oils nila sa Bahile farmers. Natutulungan natin sila. Meron na nga tayong isang bata na natulungan, di ba Hana, no? Yung kanyang puwete missing, nilagyan siya ng puwet sa dito, no? Ngayon, kailangan nang ibalik sa natural na lugar kasi lumalaki na ang bata. So, yun yung ginawa natin. So, ngayon, bibili tayo ng kanilang citronella oil, ginalagay natin sa mga brand kasi tayo ang may kakayanan gumawa ng brand, no? At natutulungan natin yung mga farmers. Yung I-share sinasabi namin natin. sa iyo yung picture na matutuwa ka. Sa totoo lang. Pupunta tayo doon. Anong difference nung is it the plant itself or the process of extraction ng oil? Okay. Anong sa ano mo sa citronella? Sa The plant citronella. itself. The plant. Okay. Kasi dahil inaral namin yung citronella, kasi gusto natin makagawa ng magandang produkto. So, dahil nung araw, naghahanap pa kami ng source. So, bumili kami sa iba-ibang parte ng mundo. So, meron kaming, at nakita namin yung geraniol content, yung citronellal Citronellal. content, yan. Doon nagkakatalo. So, yung variety na nandito sa Pilipinas, no, na ano nga ang pangalan nun? Yung Java yung- grass. Oo, yung Java species. Symphopogon nardus. Nardus. Mataas ang citronellal and geraniol content niya. Pero ang hinahanap ng Europe kasi yung geraniol. Geraniol. Yung highest, So, no? And we have the imagine mo, 70% geraniol here. dito sa Pilipinas. Yung Actually, yung tanim namin. citronella sa ibang bansa, 17% lang. Wala. Di puro amoy lang yun. Diba? So, yung atin pala sa Pilipinas, mataas, 78, 74, up to 78%. At yung nasa Palawan, ganun din. So, pagka hindi enough yung oil na ginagawa namin sa planta, ang oil ng Bahile ang kinukuha namin. Hindi basta-basta kukuha ka kung saan-saan. So, Ang binibili nyo, ma'am, oil na. oil. Oil na kinukuha sa kanila. Buti Kaya- marunong silang mag-extract. Meron silang May extractor. Which is, extractor. nagustuhan ko, same as ours. Same. Oh. So, meron ding isang grupo na nagmagandang loob sa kanila Oo. na nag-donate ng extractor. O, tapos nagtanim sila. Ang kaso mo, kung na-extract mo na at nandyan na yung oil, hindi pa rin pera yun. Okay naman, no? So, nung magkatagpo sila ni Mr. Roquel, nabuhayan sila ng loob kasi meron nang bumibili ng kanilang oil at ginagawa nating produkto. Kailan kayo nag-start, sir, na mamili? Actually, 2014 pa lang. 2014 pa. Tumutulong na tayo. Dati yan, ang aming Certificate of Product Registration, as insect repellent. Oo. Although nagkaroon na maraming mga implementing rules and regulation, yung BFDA. Oo. So, Bumalik muna siya sa- naging cosmetic muna siya. Ano siya? Pero what's important, cosmetic siya, pero ang benefit niya is yung moschito, moisturizer. Pero that's a moisturizer. Kaya ang kaganda na Moisturizer to, natural and body moisturizer. Yan ang talagang gamit niya. Cosmetic kasi yan. But because of the natural citronella oil, so yung effect talaga ng citronella, wala na tayong mga sasabing hindi para dyan Because of Talagang the- para sa mosquito, sa insect But because of the citronella oil, pag alam mo yung benefit na meron yung iyong ingredient, yun ay turo mo sa mga tao. Kasi you might be addressing a need na hindi nila magagawang gamitin kung di nila alam kung Pero saan John, ginagamit. before na nilagay namin dito, we see to it na pinag-aralan namin yung oil na pinuproduce namin. Yun na yun. Kasi one time, pinontak ako ng ng UK, European company. Sabi niya, I heard you have a citronella, no? And we're very much interested. Kasi yan ang ginagamit nga sa Europe bawal ang pesticide. Sabi, do you have that much of this what you call regeranol? You are one of our buyer. Okay. Sabi ko, wow,
UK. But ang hirap magdala doon, di ba? So unless natulungan tayo ng gobyerno when it comes to logistics. And then pinag-aralan namin yung loob niyan. Among all the citronella in the Philippines, no? Wala pang nag-aral nung merong oil. Kami lang. Because we have the papers. So bakit diba? ito ginagawa? Para hindi tayo langaw. Ngayon, Tingnan mo, wala ng langaw. when we found out that our citronella, Kailangan natin yan. our citronella has the general Nakita mo ba ang difference ngayon? 70-30 May ha, lilipad 70. pero konti lang. Or Tsaka halos mabango. wala na. Medyo antibacterial yan eh. Oo. Kaya gagawa nga ako ng pang household brand na citronella rin. So paano mo yan Panlinis natin? niya. So Diba sa ano glass, mo, okay? yung sinasabi ko sa'yo, you can innovate a product. Yeah. You just have to test it. Ay sayang, no? Kanina, may lumilipad pa. Naglabas kami ng soap with citronella. Ay, You know meron what? na ba? Ang ingredients is Citronella. cacao and coffee. Cocoa. With citronella oil, ha? Hindi, Pang ano yan? hindi. Cocoa and Cocoa. coffee. Sabi nung formulator, Doktora, don't use cacao, use cocoa. Wow. Sabi ko, bakit? Doktora, Branding. Hindi, sabi niya, this is the study of cocoa. Yun ang nilagay, cocoa, hindi cacao. Natural. Ah. So yun. Mamaya meron tayo doon, ano? Bigyan natin sila buds na, ano? Ang Yeah. ganda naman. Teka muna, Pero yun, no? Sir Buddy. Pag-iitin Lalagyan ka natin yan dyan. Para pati ikaw, hindi ka lalapitan ng other guest. Tapos si pare rin. So yung pong mga Ganyan pala, no? Bago may mga kakakain. restaurant. Oo. Hindi lang So, po pwede lotion itong yan sa pwede katawan. lotion or pwede rin po itong andas. Ayan, pwede din Yung andas yan. ang mas maganda. Kaya lang, ito yung binuksan ko kasi gusto ko talaga ang amoy nito. Oh. Kasi gawin mo yung ginawa ko din. Moisturizer. Oh, Grabe, moisturize ayun. na to. Di ba? Tanyo ang amoy. Naka-uplift na kayo patay nasa 5-star. Yan, available yan sa Lazada, Shopee rin. As Andas, A-N-D-A-S. Oo. Oh, nandun sa Natural MD. Lazada, Shopee. National MD. Natural MD. MD. Siya yung si Natural MD, doktor ng natural. Lazada and Shopee. Thank you, In-English Daddy. natin. Lagi mo naman ako talagang ginaganyan. Pero Doc, mamaya mag-discuss tayo na hindi kasama si Sir Patrick. Bakit? Gusto ko- Baka mamaya Hindi, magselos yan. Gusto kong i-layman's term. Yung usapan natin kanina doon sa office. Gusto ko siyang gawing layman's term. Yan, Parang ako pasyente, ikaw ang doktora, tas yung ganong level. Tingnan natin kung Ah, ma-achieve natin. yung ganong level para mas kita rin nila yung So, ano yung nakikita natin ngayon? Doon sa mga may restaurant, problema niyo yung langaw. langaw. O, di ba? Kahit anong spray nyo, kahit anong daming tea light ang ilagay nyo dyan, lalapit yan. Ito po lotion, pero tuklasan ko. Yeah. So, kaya kapag ganyan, nilalagay ko sa tissue, pinupunas ko sa table, Oo. malinis pa yung table natin. Mabango. Mabango. Maganda. Ngayon, pati sa katawan pwede yan. So, yan. Kung meron Kaya kang gusto mo ng private label, Pwede rin. Uy, meron kaming so gagawin mo lang another use. meron kaming naka-IPO na. Baka gusto nila, magtanong lang sila. We can produce it sa lotion, no? Of course, siyempre may investment doon na konti dahil may IPO na siya eh. Oh, pwede nilang gayahin yan. Welcome, ngayon- welcome yung mga ngayon, interesadong maging CEO, president ng brand. bagong mga Brand entrepreneur owners. and business-minded people. Malinis pa yung kakainan natin. Di ba? Yan, available na sa Mercury. Para yan. wala ka talagang parang hindi malapit sa iyo. Lemex to. Oo, yun yung Clemens. Then may syrup sila. That's basically for cough and asthma. Okay. Okay, i-discuss na lang po muna natin ito while naghihintay tayo ng Ay, yes. yan. Very good. oras. Okay. Ay, oo, So, ganda yan. Si doktora na yan, hindi na ako. Opo, nag-start yung produkto na supplier sila Sir Patrick nung ingredients, yung Lagundi powder sa manufacturer ng Flemex. Tama po ba? Yeah. Ayan. So ito yung Flemex brand. So meron silang syrup at meron silang Ang Plemex, yeah. ayan, capsule ba tawag dito, ma'am? Yes. Ayan. Ngayon, para
mas mapalaki yung industry. So aside from supplier lang, ngayon sila Sir Patrick, si Doktora ay nag-create ng sarili nilang brand. Pero hindi gamot. Hindi gamot. Okay, kasi sila gamot, si Plemex, Gamot. sila Sir Patrick ay Food supplement. food na supplement. Ito yan. So, may dalawang brand tayo ngayon. Na may lagundi. Immune Advance. which is ito yung malunggay and lagundi, Yes. And plus C. vitamin C And and zinc. 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 Tapos itong Flavon Pro. Flavon Pro para po sa Doktora. Mobility and flexibility. Ayan, Oh, yan. mobility and Flexibility. flexibility. Kanina, I admit na hindi ako masyadong nagre-react kasi malalim yung nag-uusapan natin. Yeah. So, Doc, ayan, gawin Alin nating sa'yo? usapan ngayon on a level ng isang pasyente na nagko-consult sa isang doctor. Sige. Paano natin i-explain, Doc? Okay. Uy, tamang-tama. Hindi lang isa, no? Ang maganda dito sa usapan na to, parang forum. Okay. Diba? O, nandiyan si Rachel, no? At saka si paring Cesar, na mga healthy. Tapos, nandun yung mga healthy din naman. Si Patrick, at saka si Derek, at saka si Ella. Nandiyan din si Sophie. Okay. So, ang meron tayo ngayon, mga food supplement. Okay. So, kailangan natin yung food supplement kasi sa palagay mo ba yung kinain mo, no, enough para to keep you healthy and going. Kung enough yun, so bakit sometimes you feel low bat, Okay. you feel, at saka ang weird, no? Ayaw tumakbo ng isip mo. Mm. 'Di ba? Mhm. O kaya naman grumpy. Mm-mm. O kaya naman mahilig kumain o ayaw kumain. O hindi na makatulog sa gabi, nahihirapan. Mhm. O nagrereklamo na ba yung kausap mo, o kasama mo sa bahay na para kang hot potato, konti ka masali sungit-sungit mo. Hindi ako yun. Okay. O kaya naman, iba kulay mo, hindi ka naman maputi, ikaw naman Okay. maputla. So, o kaya naman araw-araw ka na, okay ka naman, pero pagising mo sa umaga, may masakit sa ganito, hindi mo maigalaw yung ganyan. Yung iyong dating ikaw, Okay. no? Aminin mo, hindi mo na siya masyadong nami-meet every day. Okay. To be honest, Doc, paggising sa umaga, ako parang yung mga kamay parang may pain, may manhid type na makirot. Oo. Ayun, may mga ganong... So, ang aking pasyente ay mayroong makirot na kamay. Aha. Okay. So, yun lang ang nararamdaman mo. Oh, well, madami. Sige. Sabihin mo na. Okay. So, for example, kunyari, si Sir Buddy. So, bilang isang doktor, gusto ko munang malaman, bakit makirot yung kamay ni Sir Buddy? Diba? So, first, ano ba? Wow, ang budel pipe. Okay. So, ano Okay. ba yung ginagawa ni Sir? Bakit? Bakit may ganun yung kamay niya? Kasi hindi lahat may ganun. Si paring Cesar, at 60 plus. Diba, pare, no? O, diba? Siguro kay edit sa computer. Ay, samantalang siya, nagtatanim. Araw-araw. Di ba? So, first, titingnan natin yung health status. Meron ba tayong ibang mga sakit na nagko-contribute sa dahilan kung bakit may mga ang iyo bang pagsakit ng kamay ay may pamamanhid, merong parang tusok-tusok, no? O ngalay lang yan, o mali lang yung posisyon, o meron ka pang ibang sakit sa iyong katawan, di ba? So, based on laboratory, minsan mataas yung uric acid. uric acid. So, ito naman si cholesterol. Ang bata-bata pa, makakolesterol ka dyan. Bad sa'yo to ha. Tsaka Ay. yung sabon. Kung meron kang mga ganung klase ng problema, a-address natin yon. Okay. So, pag mataas ang uric acid mo, walang paraan para hindi tumaas yan. Kung hindi, iwasan mo yung mga pagkain na nakapagpapataas ng Papataas. uric acid. So, yun yung number 1. Kasi, kung sa normal na tao, no, sabi niya, ako naman, palakain naman ako ng ganyan. Di naman sumasakit yung ganun ko. Yung aking mga joints, like si pare. So, ngayon,
titingnan natin. Yung uric acid, kapag kinain mo yan, let's say ay laman loob, Okay. o kaya naman ay buto-buto, Yung bagoong. yung bagoong, okay, no? So, yung mga tao kasi, yung enzyme na nagdi-degrade ng uric acid, Mm. kailangan mo rin yon. So, ngayon, Mm. ngayon, kaya, para mawala yon, iihi mo siya, di ba? Mm. So, una, bibigyan ka ng doktor ng mga gamot para meron kang purinase, na tinatawag. Ang kaso mo, pag pumasok naman yun sa joints mo, Mm. kukuhanin yung uric acid, ang sakit nun. Mm. Kasi that's why, ang nagre-resort yung mga tao sa Laging dalawa. gagawin nila, bukod sa meron kang gamot na pampababa ng uric acid mo, sometimes dahil masakit, bibigyan ka pa ng mga gamot. Kasi tanawan tayo. So ngayon, para hindi masakit. Oo. Di ba? So ina-address ng doktor ang iyong mga sintomas at root cause ng pagkakaroon mo ng ganong klase ng episode. Mm. Okay. So ngayon, ano naman ang ginagawa ng food supplement? Okay. Okay. Yung food supplement, number 1. For example, kagaya ng Flavon Pro. Ito po. Yung Flavon Pro kasi, yan ay, sabi ko nga, for flexibility and mobility. Okay. Okay. So, pag masakit ang iyong kamay, Mm. hindi na siya flexible. 'Di ba? At yung mobility mo, nababawasan. Mm. So, it adds on to yung functionality mababa. Mhm. So, anong gagawin naman natin with Flavon Pro? Araw-araw mo siyang iinumin. Okay. Para sa ganon, na-address niya yung mga inflammatory reaction na nangyayari Mm. simply because sa pagposisyon mo ng kamay mo, sa paggamit mo sa mga kamay mo, Mm. o kaya naman sa pagkain mo ng konti-konti, Mm. no? Ito hindi gamot. So maiiwasan mo rin ang pagkakaroon nun Mm. kapag umiinom ka ng mga food supplement para mapatibay mo at para ma-enhance mo ang flexibility and mobility ng iyong galaw. Mm. So, yon. So, ito, meron siyang yerba buena, malunggay, lagundi. Mm. Tapos yung sodium ascorbate niya as your precursor. Napatunayan na itong tatlong mga herbal medicine na to as a medicine Okay. ay mayroon siyang maraming flavonoids Okay. that helps in inflammatory reaction. Mhm. Pero this time, hindi siya gamot. Okay. So, as a supplement, you take this every day. Nang sa ganun, maiwasan mo na yun. Mm. Yung ibang doctors, ano yung difference noong biniprescribe nila? Halimbawa, ganyan, may nararamdaman ka na kirot-kirot, ganyan. Yung piniprescribe nila is gamot? Hindi Yes. siya, gamot yun, Gamot hindi yun, hindi supplement. food supplement. So, Okay. you don't take that every day. So, you take that medicine because you need it. Because it's masakit. Yung time na yun. Oo, masakit. At saka, nag-perform ka na talagang mapulang-mapulan na yan. Yun. Pero, on a daily basis, you don't need that. Di mo kailangan uminom ng gamot na I yun. see. No? So, yun yung difference ng food supplement sa medicine. Oo, kasi gamot talaga yon. Ito, tulong lang to sa'yo. Yun, of course, tulong siya. Pero, meron siyang ina-address na sakit. Meron kang illness na kailangan natin gamutin. Yun. Oh, I see. So, food supplement, you take that every day. Mhm. Kahit wala ka pang nararamdaman, pwede na yan. Mhm. Kasi, you Kahit don't... wala ka pa nararamdaman. Oo. So, pwedeng prevention, management. Hindi siya management. Talagang this one will just make you healthy. Okay. Okay. So, hindi mo kasi kailangan magkaroon ng sakit para sa pagising mo sa umaga, ay masakit ang balakang mo, masakit ang tuhod mo, masakit yung mga kamay mo, o may stiff neck ka. Oo. Di ba? Minsan hindi mo kailangang magkaroon, ma-diagnose ng sakit na yun eh. Dahil talagang sa edad natin, sa trabaho natin, lumalabas siya. Oo. So, anong gagawin natin?
kailangan natin maging healthy para mas maging flexible. Ina-address natin yung initial, yung mga bagay Oo. na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng complaint when it Oo. comes to flexibility and mobility. So, supplementation now is the parang way to go. Supplement. Doc, gusto ko lang itanong yung nakalagay sa label na no approved therapeutic claims. Yes. Anong ibig sabihin nito? Ay, hindi siya gamot. Huwag mo siyang gagamiting gamot. Okay. Wag yung wag yung masakit. Akala mo ititik mo then para mawala yung sakit. Kasi hindi siya gamot. Okay. Pero, ayon sa pag-aaral, ang yerba buena pala ay mabisang pain reliever. Ang dose ay pinag-aralan ng mga doktor. I think, if my memory serves me, right, at 500 milligrams, ang yerba buena now becomes a pain reliever. Pain reliever. Medicine. Medicine. Pag 500 milligrams. So, kung pure At na isa yerba lang buena, siya, pure na yerba buena na 500 milligram, that's considered medicine. Yan. Yan See? pala yun. Yun pala kaya nagbabago yung... Oo. Ano pa, ang maganda dyan, dahil it's natural, as a pain reliever, wala kang ine-expect na GI bleed. Kasi yan ang karaniwang side effect ng mga pain reliever eh. Diba? Nagbi-bleeding yung mga tao. Nagkakaroon muna ng gastritis. Nagkakaroon muna ng hyperacidity. Sa natural products like yerba buena, hindi nakita yon Oo. mga ganong klase ng side effect sa Oo. pag-aaral. At ang pag-aaral ginawa sa Pilipinas ng mga dalubhasang doktor at scientist. Akalain mo, nasa atin. Oo. At ang yerba buena ay Philippine peppermint. Di ba Philippine na? peppermint. Ang English word is peppermint, no? But of course, yung peppermint grows really on the temperate area. Kaya yan, Philippine mint, corn mint, Philippine Japanese mint. It's very specific. Iba-iba. Kaya very specific ang scientific name, which is Mentha cordifolia, Cordifolia. as studied, no? Yung peppermint na alam ng maraming tao na iniinom dito right now, Oo. that's Mentha piperita. So Kasi mo, hindi doon pa lang may difference na. Although we use the same English sometimes na term. na which is mint. peppermint. Kasi Pero it's mint. ang scientific name, habi ko nga sa'yo mahigpit sa Pilipinas Oo. Kilala mo yung species. Dapat yerba buena We can- ng Pilipinas, Mentha cordifolia. Dapat. Cordifolia. Nakita niyo yung branch pa lang ng ano? Yung parang reddish, purple, red. na merong mga buk-buk yan. Na ganyanin mo pa lang yung dahon, Mabangong mabango na. See? So it's not the same mint that you put in your mojito. Yeah. Pero tinanay ko pero mama, pwede. Pero tinanay ko pwede doon rin. sa citrus. Masarap siya ha. Kasi mint is aroma. Oo. It gives aroma, it adds to the flavor. But now, as the Philippine mint is a natural pain reliever. At ako very excited ako dyan. Kasi imaginein mo, finally magkakaroon tayo ng pain reliever Oo. na pinag-aralan sa Pilipinas, walang masamang side effect. Iinumin mo, ang dami mong maa-address na pain. Oo. Doc, yung mga may problem sa kidney, 'di ba bawal ang pain reliever? So ito pwede. That we need to ask our nephrologist and our doctors. Titingnan natin. Kasi kapag ikaw failed ang kidney mo, Okay. hindi lang yan ang bawal sa'yo. Pati nga tubig mo, Yes. binabawal na eh. Yes. So, Oo. very, very careful tayo. Kapag ang ating patient ay mayroong iba ng mga sakit, kailangan mayroong nangangalaga sa kanya na doktor. Kasi, one way or another, ang mga pasyente na may sakit sa kidney ay talagang tinatamaan ng migrating polyarthritis. Alam niyo po sakit pa yun? nun. Grabe. Yung migrating polyarthritis, alam niyo ba yun? Pagising mo,
Either ang sakit mo nasa left na tuhod, mamaya nasa right na Lipat dito, sakong, namamaga. mamaya nasa left na elbow, Ganun ako mamaya nandito sa right ng neck. It's migrating at talagang namamaga. And yes, binibigyan din sila ng pain reliever. Ako nga, ang hope ko, yan na ang ibigay. Ibigay. Yeah. Control lang. Para Yeah. makontrol Pero lang. ayokong pangunahan yung aking mga colleague na mga nephrologists. They are the best to give you the right management. Ako, ang binibigay ko lang yung tama. So, pinag-usapan natin yung tao na wala pang sakit. Okay, huwag kayo ha. Okay. Kumana kayo. Sige. Pag ano muna tayo, out. Ah, di ba mali? Sige. Para hindi ka na para hindi dumamig ng gusto. matatakot. Para hindi Sige, ano muna tayo? Break. Break, tapos Break. itutuloy natin ulit. Sayang yung sarap ng kanin. Ano kaya ito? Sabaw. So kung wala pa po yung yung ano tawag ma'am, yung Migrating polyarthritis. yeah, pag wala ka pa noon, ibig sabihin better pa yung kidney mo? Pwede. Request mo ito ng tao. Papakikita lang natin yan. Ay, ito yung request ko. Naku, thank you. Makikita lang natin yan pag chinek natin yung chemistry niya. Pakita mo sa akin. Huwag kang matakot. Nabuhay ko nga siya. Hindi, pero hindi lang ako ha. We have a group of, a team of doctors. And syempre kasi mahal ka nila, nagmamalasakit sila sa'yo. Talagang every step of the way. Ay, Ay, unang bili tayo. Ay, bili tayo. Kuha pa Mag-a-add tayo. Buddy, Add tayo ng add. hindi kami basta-basta nagpapalit ng gamot. Oo. Tsaka Pag ang- nakita ko na okay naman yung gamot ni Patrick, tinatanong ko Tsaka, lang, ang bakit aking, magpapalit ka? since nasa science nga kami, alam mo, mahirap kasi yung kung ano na yung binibigay natin, iniinom natin. It can really cause sometimes damage to the organ. No? Anong gusto mo? Kaya nga, ito, yung mga lagundi, yerba buena, moringa, no, are safe. Kasi pinag-aralan yung may medicine, ano yun aspect ng ano. Safe yun. Oo. No? O, tapos ito ha. Take everything. Tapos Sophia, kung ano gusto mo. Kung gusto mo, Gusto gusto mo mo na ito, tapa, like tapa. Ha? Oo. Basta Uy, as lang kumain ng na. as. Bossing! Ay, Lali ka na. Kasi ibig sabihin, Dok, before ako mag-take niya, papakita ko muna sa nephrologist ko. Only that, ganito yan eh. Siyempre, mga nephro, yung mga doctors talaga, very maingat. Diba? So, hindi talaga sila magpiprescribe na hindi nila nakita yung effect, yung study, evidence, diba? Yun yun. So, maniwala ka, direct. Before my dialysis, lahat ininom ko. Lahat ng medicine. Hindi rapper ko dito. Hindi, totoo yun ha. Kaya nga transplant individual ako. Hindi ko pwedeng ipagkaan. Very compliant ako. Now, sabi ko nga, ito, October sa breast month cancer. If you feel pain, diba? Ang daming effects sometimes. Plant can help. Wala namang ano, may study naman na may anti-cancer or whatsoever. So, I think walang masama kung susubok ko. Kung plant naman siya, tsaka yung food. Actually, yan ang maganda sa food supplement. Wala kang claim, pero pwedeng gamitin ng lahat. Kasi food supplement naman yan. So in effect, yung benefit ng mga halaman na yan, maibibigay pa rin sa'yo. Pero not as a medicine. It is a supplement. Ano ba yung tawag? Bakit? Supplement, tulong. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.